Jesus.
yung pinakamasaya, Panginoon. Pinakamasaya na sandali para sa amin. Yung kaligtasan na dinala mo sa krus para sa amin. We are not worthy of this kind of salvation, but still, Lord, you do it. You done it for us. God, you are so great. Yes, in our heart, you are so great. Ngayon, Panginoon, ang kaligtasan na yun, sa pamagitan ng iyong paghihirap, ang aming pong aalalahanin sa oras na ito. At hayaan mo na sa lahat ng iyon, may balik po namin sa iyo, parang mabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri. Salamat, Panginoon. Salamat. Hayaan mo sa mga nalalabi pang oras, may balik namin sa iyong papuri, sa pag-aaral ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Samahan mo kami. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa kalagitnaan ng sambayang ito at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Yung dalaw ng iyong banal na Espiritu, ang dalangin po namin. Nasa amin po magitna. Salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin, sa dakila at matulis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Meron po tayong 30 minutes. So, gusto kong basahin yung propesiya ng kaganapan. Bago yung kaganapan, yung propesiya. Bakit? Ginawa lang ba yun ng Panginoon dahil sa kanyang sariling kagustuhan? Yung mga bagay na yun, ng kanyang paghihirap. Siguro ay tatanong natin, bakit doon sa panahon na yun? Bakit hindi sa panahon natin? Kasama ba tayo doon sa ginawa niya o hindi? Ano ba yung kanyang ginawa? Pansarili? Ginawa niyo ba yun sa pagiging Diyos niya? Ginawa niya yun sa pagiging tao niya? Sino ba magbe-benepisyo? Napakaraming tanong. Bagamat hindi natin yun nakita. Hindi tayo nakasama doon sa karanasan na yun. Pero still, tinatamasa natin at tayo ang nagbenepisyo. Basahin natin yung Isaiah chapter 53. Verse 7. Hanggang pataas. Siya ay binugbog, 53 verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit magupitan at hindi umimik kahit kaunti. Nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masama at mayaman. At kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamagitan niya ay may sasagawa ang aking panuan. Makikita natin na ito ay kalooban ng Ama. At ito ay propesiya, isa sa propesiya ni Isaiah. So, ibig sabihin, matagal pang panahon bago ito nagkaroon ng katuparan. At ang katuparan na ito, sa panahon natin, backward 2,000 years ago. At gusto ko pag-aralan natin kung ano ba talaga yung total scenario ng propesiyang ito. Ano ba talaga yung tunay na nangyari? At ano ba yung benepisyo? Paano niya ba yung ginawa sa kanyang sarili pagka-Diyos o sa kanyang sarili pagiging tao?
Katulad ng sinasabi sa aklat ni Lucas, na siya'y naging alipin, nagpakababa, na parang alipin. Oo, isang alipin hanggang sa kanyang kamatayan. Now, pag-aralan natin yung kanyang huling 7 wika o kanyang 7 huling salita. Hindi naman natin masasabing last will niya ito o last testament niya ito kasi at that time, wala naman siyang pinapamana pa. Nagkaroon siya ng pamana nung siya'y mamatay. Pero yung 7 wika, wala pang pamana. Wala pa siyang sinasabing, oh, ito yung inyong buhay na walang hanggan, wala pa. Kasi ang buhay na walang hanggan, nung nagkaroon ng kamatay, nung nagkaroon ng pagdanak ng dugo. Sa pag-aralan natin yung kanyang huling 7 wika. 7 wika na nagsasaan ng kanyang pagiging tao at walang halong pagka-Diyos. Ang una natin mababasa sa kanyang unang 7 wika ay matatagpuan natin aklat ni Lucas chapter 23, kabanatang 23, ang talata ay 34. At ang sabi niya sa English, Father, Luke chapter 23 verse 34. Father, he said, forgive them, for they know not what they do. For they know not what they do. Sa unang kataga, sa unang salita, makikita natin na sa huling mga sandali ng kanyang buhay, hindi niya binlame kung sino man. Wala siyang binlame. Wala siyang sinabi na kaya ako namatay dahil sa inyo. Hindi siya kinatagpuan ng kasalanan at hindi siya kinatagpuan ng kasinungalingan. Pero bakit nandun siya? Pero kahit gano'n na nangyari, wala siyang sinumbatan. Wala siya ni isang itinuro ng kanyang daliri na katulad ng isang ordinaryong tao na pag nasasaktan, merong itinuturo yung isang kanyang daliri. Meron siyang pino-point out. Pero dito wala. Wala siyang pino-point out. Kundi ang sabi niya pa nga, Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ba'y naka-address lamang doon sa mga Romano na nagparusa sa kanya? Ito ba'y naka-address lamang doon sa may mga kaparian? Mga kaparian na siyang nag-usig sa kanya? Ito ba'y naka-address lamang doon sa lahat ng nanonood sa mga sa Israel? Maliwanag yung propesiya. Ano yung sabi ng propesiya? Ang sabi, ito'y kalooban ng Diyos. Ang paghihirap, sabi niya sa verse 10, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa verse 8, sa verse 8, nang siya'y huli na tatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanya. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Makikita natin yon. Pinatay siya, hindi. Ang sinasabi niya ron is, Father, forgive them, for they did know not what they do. Hindi lang naka-address sa kung ilang libo yung nandun na nanonood. Hindi lang naka-address sa kung doon sa mga kaparian na nag-usig sa kanya, dinala siya kay Pilato. Hindi lamang doon sa mga Romano na nagpalo at nagpahirap sa kanya. Hindi. Yung sinabi niya, Panginoon, patawarin mo sila, He is addressing to all nation, sa sangkatauhan, sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Remember John chapter 3 verse 16. For God loves the world, that He gave His Son, so that whosoever love God's the world. Hindi dun sa mga Romano na sinabi, patawarin mo na sila. Huwag mo na idagdag sa kanila kasalanan. No, even maging sa atin ngayon. Kasi, parte tayo ng mundo. Parte tayo ng sangkatauhan. So, makikita mo yung pag-ibig ng Panginoon.
Sa oras ng kanyang mga huling hininga, sa oras ng mga huling minuto, segundo ng kanyang buhay, wala pa rin siyang iniisip para sa sarili niya. Ang iniisip niya pa rin, tayo. Sila na nandoon sa oras na iyon. At tayo sa kasalukuyan. At sila na darating sa hinaharap. Biniyaran ng Panginoon ang kabuuan ng kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Bayad ang kasalanan. Sasabihin natin, dinala ba lahat ng kasalanan? Oo. Biniyaran ba lahat ng kasalanan? Oo. Ang lahat ba'y pinatawad? Hindi. Hindi. Pero binayaran ng kasalanan. Pero ang lahat may pinatawad. Meron bang kasalanan? Meron bang kasalanan na hindi pinatawad ng Panginoon, na hindi dinala doon sa krus? O hindi nakasali sa krus? Meron. Sabi, lahat daw ng kasalanan. Meron. Ano yun? Yung tao na hindi binabanggit ang kasalanan niya. Hindi kasama doon. Yung tao na hindi sinasabing siya ay makasalanan. So, merong taong hindi naliligtas. Ito yung tao na hindi bumabanggit ng kanyang kasalanan. Yung hindi bumabanggit ng kanyang pagkatao bilang isang makasalanan. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short for the glory of God. Ang lahat ng tao ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa pamantayan o kaluwalhatian ng Diyos. So, meron ba exemption? Wala. For all have sinned. Kung gusto mo makasama sa kapatawaran na yun, just say it aloud to the Lord. Say it aloud. No worry at all. Hindi ka dapat mag-alala, patatawarin ka ng Diyos. Ang hinihintay lang ng Diyos, yung paano mo tatanggapin na ikaw ay isang makasalanan. Kung paano mo tatanggapin na ikaw ay nagkulang at hindi ka umabot sa pamantayan o sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero noon pa man, bago ang kamatayan na yun, sinabi niya na, Panginoon, patawarin mo na sila. Yun ang sabi ng Panginoon Yun ang sabi ng Diyos. Ibinigay ko siya, kalooban ko na siya maparusahan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So meron bang hindi patatawarin? Kung humihingi ka ng kapatawaran, even the very worst, even the highest sin na pwede mong isipin, pinatawad ng Diyos kung sasabihin mo sa Kanya, kung hihingi ka ng kapatawaran. Meron bang tatanggihan ang Diyos Ama sa oras na yon? Wala. Wala siyang tatanggihan. Nang sinabi niya, Father, forgive them. Yes, I forgive them. Not because of our good deeds, not because of our good behavior, not because of our righteousness, but because to His Son Jesus who died on that time. Ephesians chapter 2 verse 8 says, you are saved by grace through faith, not of your good deeds, not of your goodness, but because Jesus died for us. Just repent. Repent. Simple lang naman ang kaligtasan dahil gawa na. It's just simple as ABC. A stand for admit that you're a sinner. B stand for believe in Christ to all the things that He's done on the cross. And C is confess our sin. Then salvation comes to you. Salvation comes to you and your family, to you and your household. So think about it. Lord, thank you for my salvation. At the time, tao siya. Nararamdaman niya yung hirap. Nararamdaman niya ang bigat ng kasalanan na ipinatong sa kanya. But He do it. He receive it. Sabi, hindi kumibo. Hindi kumibo on the part of sin. Hindi kumibo on the part of His transgression. Hindi kumibo in the part of His suffering.
But instead, he says, forgive them, Lord! Forgive them, Father! For they do not know what they do. Hallelujah. Hallelujah. Hindi natin nakita, hindi natin nadinig yun, but still, we are subject to the forgiveness because of Christ. We are subject to the forgiveness. We are subject to the salvation because He died for us. His blood cleanses our sin, cleanses our heart. Hallelujah. And it's done. Nagawa na yun. So think about it. Think about it. The second word was, in Luke chapter 23, verse 43, and say, verily, I say unto you, today thou shalt be with me in paradise. Una nakita natin dun sa very first word. He was addressed to all mankind. Ito sabi niya, at ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. That you are with me in paradise. The question was, this is the argument of many sects. This is the argument of many Bible readers, the minister, the pastor, na kahit pala isang makasalanan all that time, na mamamatay ka na, pwede ka naman palang maligtas. Wala naman pala binabanggit doon na iglesia para ka maligtas. Kailangan mo pumunta sa iglesia ganito, kailangan pumunta sa ganon, hindi ka naman, pwede palang wala ka sa loob ng church pwede ka rin maligtas kahit wala ka sa loob ng church. Indeed, yes. Kaya nga nung ako'y nag-aaral sa Bible School, sa Bethany Bible College, yung aming pastor doon, yung aming pinaka-dean doon, ay isang Baptist, syempre, dahil doon ako nag-aaral sa kanya, sa Baptist. Yung nagsasabi rin sa kanya na, alam niyo naman ng Baptist, paano ka ka-strict yung kanilang doctrine. Pero yung amin din, sabi niya na, may maliligtas sa Catholic, may maliligtas sa kalye, o yung mga unbeliever, o yung mga nasa, hindi natin alam kung anong mga sekta, sa sektang ganito, may maliligtas sa ganyan. So, ibig lang sabihin, hindi lang sa amin, sa Baptist, yun dun sa may pinag-aralan ko, no? Hindi lang sa kanila ang kaligtasan, everywhere there is an salvation. Meron. Katulad nito, itong lalaking to, isang magnanakaw. Actually, dalawa sila magnanakaw. Yung isa, ay nagmamalaki. Sabi niya, kung ikaw, kasabay niya, isa nasa kanan, isa nasa kaliwa. Sabi niya, kung ikaw nga ang Diyos, ibaba mo yung sarili mo at iligtas mo rin kami. Yung isa naman, nagsabi na, uy, ano ka ba? Tayo dapat lang na tumanggap ng ganitong parusa pagkat tayo nagkasala, pero yan, wala. Parang dinepend niya si Christ. He knows sin. Remember this. Lagi natin itong tatandaan. Etong taong ito, kilalaan niyang kasalanan at sinabi niya na siya isang makasalanan. Ito yung sinasabi ko. Letter A is admit that you are a sinner. Stand for you. Admit. You are necessarily admit that you are a sinner. Itong sabi niya, tayo makasalanan, nararapat sa atin ang penalty ito. So he admit that he is a sinner. Secondly, letter B stand for believe in Christ. Believe in Him. Ano sabi niya? Panginoon, sama mo kami. He believes. Bagamat nakapako din siya, bagamat nandun na rin nakabang yung kamatayan, still, he believes in Christ. And letter C, confess that you are a sinner. Sa una pa lang na kanya sinabi, ako'y makasalanan. He confessed that he is a sinner.
Is he deserve the thieves? Does he deserve to be with him in paradise? I say yes. Bakit? Because he admit, he believe, he confess. That's why walang doubt ang mga kaya sasama kita. Because you believe in me. So makikita natin dito na walang pinipili ang Panginoon. Nung sinabi niya, sasama kita sa paradise, wala siyang pinipili. Sabi nga niya sa aklat ng Lucas, nung sa panahon na siya dumalaw kay Sakeo, ano sabi niya at the last verse? Napunta rito ang anak ng tao hindi para sa matuwid, kundi para sa kasalanan. Only believe, only admit, believe, and confess. Believe in Christ, admit that we are a sinner, and confess our sin. Salvation's come to you. That is the short of repentance. The summary of repentance in one word. Repent, and you will be saved. Believe in Christ. So walang pinipili ang Panginoon. Kasi sabihin natin na, ay hindi ako dapat kasi may ginawa akong kasalanan, naging meron akong minaltrato, meron akong hindi pinagkalooban humingi ng tulong, ako yung nagnakaw, ako yung pumatay, ako yung rape. Hindi na ako dapat yan, siya na ako makasalanan, ako yung addict, ako yung alcoholic. Sinira ko ang templo ng Diyos which is nasa aking puso. No. Still, you have a room, you have a place in God's salvation. Still, you have a place in heaven. Walang pinipili ang Diyos. Walang sinisino ang Diyos. Lahat pwedeng pumasok sa kanyang kaharian. Just believe. Have faith. Admit and confess. Ginagawa niya yung gawain na yon na kanyang tinapos, na kanyang ginawa. It's not for himself. He is for all men. Number 2. The third words is found in John chapter 19 verse 26 and 27. And the word was, "Woman, behold thy son." Say to his disciple, "Behold thy mother." Sabi niya, babae, not mother. Babae, woman. Narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. He addressed woman, not a mother. But on the other side, addressing to Saint John, to John, the apostle, the disciple on that time, addressing her as a mother. Ano ibig sabihin nito? On that time, sa oras na yon, alam ni Jesus na magkakaroon na ng separation being a man to a God. Siguro sasabihin niyang mother kung nandun pa siya at hindi pa siya magdi-depart. So ano lang ibig sabihin dito? It is simple as natural. Natural man. He was addressing of being a submissive. Submission and obedience. Siguro kung palalalimin ko pa to, baka ma-out of line pa tayo o ma-out of context pa tayo. It's just simply as we are one family. You are one family. You are one institution. The institution as a family and an institution as a church to become. And on that matter, you
are, o tayo, o sila at that time, o tayo, ay kailangan mag-submit sa ating sambahayan. Remember the words. Remember the words on chapter 6 of Ephesians verse 2 o verse 1. Honor thy mother, honor thy father. Dahil doon merong kaakibat na pangako na lalawig ang ating buhay. Siniwalang bahala ba ng Panginoon? Unto His last breath. Binabanggit niya yun. Honor thy mother, honor thy father. At kasama nun yung kaakibat nun siya haba ang iyong buhay. Submit. Submit and obey on that institution. Family and follower of truth. Follower of Christ. Makikita natin sa tatlong sunod-sunod na yun na hindi siya gumamit ng kanyang pagka-Diyos. Hindi siya gumamit ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos as in revenge. Sabi nga doon sa binasa natin sa Isaiah, para siyang tupang papatayin, na para bang wala siyang alam, sige patayin niyo na ako. Hindi niya ginamit. Instead, nagsalita siya na magiging pakinabang para sa atin. Ano ba yung pakinabang? If we obey. Ano ba yung pakinabang? If we submit. A long life. A long life. Yes, God gave eternal life. But here in heaven, if we submit, if we obey, we have a long life. Not eternal, but long life. Because only God can give us eternal life. Now, the four messages found in Mark chapter 15 verse 34 says, my God, why you have forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Why do you forsaken me? He did not blame men. Yes. Pero this time parang merong konting blaming sa Lord. No, parang merong blaming sa kanyang ama. Father, why do you forsake me? Bakit mo ako pinabayaan? It is an ordinary man. It is an ordinary to a man na pag nandun na siya sa kanyang paghihirap, dun sa may pinaka-peak ng kanyang paghihirap, seeking for another companionship, higher companionship. Not companionship o hindi makakasama o hindi yung kasama bilang isang mortal, kundi yung highest. At sino yung highest na yun? Siyempre ang Ama. He is seeking a highest companionship, the highest authority. At on that time na nararamdaman niya yung sakit, na nararamdaman niya yung lahat yung hirap, na para bang wala siyang kasama, ano may tutulong ang tao sa kanya, pinapatay nga siya at that time. Then, Father, why do you forsake me? Alam naman niya, nakalooban niya ng Ama. Alam naman niya na dapat niyang gawin yun dahil yun ang propesiya para sa kanya. Pero doon sa mga nakikinig, lama, Eli, Elo, lama sabachthani. Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? On that words, Elo, lama sabachthani. Sa kanilang salita, pinaparinig sa kanila na He is from God. Ba't hindi yan? Maria, ina, ba't mo ako pinabayaan? O kayo 12 disipulo, ba't niyo ako pinabayaan? He is addressing to a man. Pero tinuturo niya, ako at ang Ama isa, ako ay nanggaling sa Ama.
So at the time of his suffering, na nasabi niya, Lama, Lama, Elo, Lama sa baknani, Ama, ba't mo ako pinabayaan? He is addressing to the one na nag-send sa kanya. So that those who hear, yung makakapakinig sa kanya, masasabing, yes, ito nga ay sinugo, ito nga ang Kristo na galing sa Ama. He knows the Father well. He knows who sent him well. He knows everything well about the Father who sent him. Kaya wala siyang ibang pwedeng tignan kundi yung highest authority. At that time, highest authority is nasa Ama. Kaya sabi niya, Ama, Ama. He called him Abba, Abba. Elo, Elo. Ito yung nagpapatunay that there is higher on that time, higher authority over him. Ito yung nagpapatunay na siya talaga ay nanggaling sa Ama at kailangan niyang magsakripisyo. Kailangan niyang mamatay. Ina-address ng Panginoon, ba't mo ako pinabayaan? Because He is addressing na this is the last hour, the last minute of His life na kailangan niyang gawin. But still He received it. He received it. Number 5. Sabi niya, number 5 will be found in John chapter 19 verse 28 and said, natural for a man who suffer, carry the cross for a miles, hindi ko alam kung gaano kahaba yung kanyang nilakad. Hindi ako particular doon sa kanyang nilakad, but yung mag-suffer ka, dala mo yung cross, may pumapalo sa'yo. On that day, syempre, as a man, makakaramdam ka ng pagkauhaw. Just simple as that. Sabi niya, I thirst. He is addressing to the people. He is addressing doon sa mga tao na nagpahirap sa kanya, doon sa kanya mga alagad, doon sa mga kaparian, doon sa buong Israel, sa buong Romano. He said, I thirst. Nauuhaw ako. As simple, as literal as that. Nauuhaw ako, as being a man. Then, ano ginawa nila? Kumuha sila ng isopo, o kumuha sila ng isang tikin, nilagay nila yung isopo, at dinuldol doon sa may, actually, ano pa yun may suka at may akdo. Alam niyo kung ano yun? Hindi niya ininom yun, idinikit lang nila sa labi. Hindi niya sinipsip yun. Sabi ron, dinikit lang sa labi. Inilagay sa kanyang bibig. Hindi niya ininom. You know what? Dahil sa panahon na yon, yung suka na may akdo is considered as anesthesia. Anesthesia. Ayaw niyang tanggapin ang anesthesia. Gusto niyang maranasan yun dahil yun ang kapatawaran. Baka mamaya pag ininom niya yun at nagkaroon siya ng anesthesia, nagkaroon siya ng pagmamanhid, hindi niya na maramdaman at magkulang ang katubusan ng ating kasalanan. So he rejected it. Idinikit lang nila. Gusto niyang maranasan na. Yung ibang pastor sinasabi nila, nilalawakan nila, sabi na, that is pejorative form of speech. No, it is very literal. Baka ma-out of context din tayo pag inelaborate ko pa to as pejor. Hindi, it is literal. Nauuhaw siya. Pero if we think symbolical, sabihin natin. Sabihin natin nauuhaw siya. Saan siya pwedeng mauhaw ngayon? Sabi nga, ang Bible, He seek the worshiper. Hinahanap niya ang kanyang mga mananambahan. So at this time, siguro yun. Kung bibigyan natin ng symbolical pattern, He is thirst to all worshiper. So wag nating gawing uhaw hanggang sa oras na itong Panginoon.
Tigawin natin yung kanyang kauhawan sa pamamagitan ng ating pagsamba at ng ating pagpupuro. Because He deserves. He deserves. He is most worthy. Simple as that. Pinakasimpleng ganun lang. Peter's, because he is a man. Pero hindi niya tinanggap yung anesthesia niya o yung suka na may abdong yun. Dahil ayaw niya magkulang ang paghihirap, ayaw niya magkulang ang pagpapatawad sa kasalanan. Number 5. Number 5, it is finished. So gusto kong laktawan ito. I want to conclude this message on that verse. It is finished. That will found in John chapter 19 verse 30. Now let's go to this 7. So number 6 yun, then it is number 7. Pero ba ako naman? Wala. So punta muna tayo sa 7. Sa 7, ito na yung pinaka-peak. Ito na yung pinaka-climax. Ito yung pinaka-climax. Sabi niya sa number 7, Father, into thy hands I commend my spirit. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala o pinagtatagubilin ko ang aking spirit. It is a pattern. It is a pattern of being a natural man. The body created by flesh or created in the dust, so it return to the dust. The soul will be punished or rewarded. Siya ang tatanggap ng parusa at siya rin ang tatanggap kung mabuti ang ginawa natin at kung tayo ligtas ng reward from heaven. And the third is the Spirit. The Spirit returned to the Father. Kaya sabi niya, Lord, unto thy hands I commit. I commend my spirit. So it is a pattern. A pattern na tanging ang Diyos lang ang makagagawa. Tanging ang Diyos lang ang may karapatan. At ang sabi niya nga sa kanyang panalangin sa John chapter 12, yes, chapter 12. Sabi niya, Panginoon, ibalik mo na sa akin yung aking kalwalhatian. Yung malapit na siyang hulihin. Pupunta na ako dyan. Pinagdasal niya kanyang mga alagad, pinagdasal niya ang sanlibutan sa kahulilihan ng kanyang sarili. Ngayon, kung oras na yon ng kanyang paghihirap, kanya ay commend my spirit. Alam niya, sa sandaling yon, na siya malagutan ng hininga, tatanggapin niya na kanyang kalwalhatian. Tatanggapin niya na. And that is number 7. Now, let's go back to number 6. At dito ko tatapusin ang 7 last word na ito. Yung iba kasi tinatapos sa number 7. Just I want to conclude this message on this number 6. Sa number 6, sabi niya, on John chapter 19, verse 30, it is finished. So, ito na yung katapusan. It is finished. O, in other words, doon sa panahon na yon, sa salita ng panahon na yon, sabi niya, it is tetelestai. It is finished. Tetelestai. What is tetelestai? Pag sinabi mo, it is finished, ano yung ginawa? Ano yung tinapos? Sa Grego, sa salitang yon na tetelestai, ginagamit yon ng it is finished o tetelestai, ginagamit yon sa tatlong klaseng gawain. Pag sinabi mo kasing it is finished, meron siyang ginawa. Pag sinabi mo it is finished, meron siyang natapos. Ginawa niya at natapos. Sa salitang tetelestai, tatlo yung ginagamit sa panahon yun. Tetelestai. Unang ginagamit niya ay yung isang servant. Ano yung servant? Ang servant ay meron siyang naglilinis ng bahay, ginagawa niya naglilinis ng bahay, pinagsisilbihan yung kanyang amo. Servant as in, ang lahat ng gagawin mo ay ayon sa kagustuhan ng amo o na mas mataas sa'yo. Likewise, ganun ng Panginoon as a servant. Diba sabi niya sa may Luke chapter 4 yata yun, if I'm not mistaken. Sabi niya na pumariti siya as a servant.
So, tinapos niya yung kanyang servant. At dun sa kanilang salita, tetelestai, pag ikaw ay servant at darating na yung amo mo, sinasalubong niya yung amo at sasabihin niya, tetelestai. It is finished, it is finished. It is finished on all his work as a servant. It is finished all his work as a servant to his master. Like Jesus Christ, it is finished as a servant to his Father. Pangalawa, ginagamit din ito sa military. Ginagamit din ito sa military. Pag nagkakaroon ng mga digmaan, katulad na sa Old Testament, gano'n, ng mga pananakop at sila makikidigma, pag sila nanalo, pupunta sila rin sa barracks o doon sa kanilang camp at magsisigawan silang tetelestai, 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 tetelestai. Hanggang makarating sila rin sa camp, sasabihin nila tetelestai, it is finished, it is finished, it is finished. We won! Kasi kung defeated ka, hindi ka sisigaw ng gano'n. Ginagamit din niya sa sandali. We won. It is finished. Tetelestai. Ano sabi ng Bible? Na daig ni Jesus ang kamatayan. He won the victory. Katulad ng awit din kanina, He won the victory. That's why He said on the cross, tetelestai, it is finished. I won. I won. I won over death. Tinapos ng Panginoon. It is finished. Another one is, ginagamit din ito sa hospital. Siguro, magtataka tayo, meron na bang doktor nun? Yes, meron doktor nun. And one of them is Lucas. Apostle Lucas. A doctor by profession. Sa ginagamit yun, pag sila'y nakapag-heal, pag sila'y nakapagpagaling, itong mga doktor na ito, lalabas sila ng kanilang whatever, kung hospital ba yung tinatawag nila at that time, lalabas sila ron, hindi sasabihin nila, tetelestai, tetelestai. He was healed, he was healed. It is finished, it is finished. Tapos na, gumaling na. Nabuhay na. Mula sa bingit ng kamatayan, nabuhay na. It is finished, it is finished. He was healed, he was healed. He was survived. It is finished. Tetelestai. Tetelestai. Church, it is a good news for us. All things has done. Ang lahat ng bagay natapos na. It is finished. Now, our Lord is in the right hand of God. Our mediator to the Father. The Holy Spirit, our mediator to the Son, and the Son, our mediator to the Father. And every time we pray, and every time we suffer, right now we suffer in this pandemic, and others are suffer from sickness. Oh, si Owen, si Joe, si Tatay Rudy, si Jen, until now, ang Ate Baby Lou. I don't know kung complete na yung kanyang healing, but I do believe. Pwede mo sabihin, it is finished, I am healed, I am healed, I am healed. Because si Jesus mismo, sinabi niya, I am healed. As a great physician, as a great doctor, sinabi niya, tetelestai, tetelestai, tetelestai on the cross. And on the book of Isaiah chapter 23, sabi niya nga, dinala niya ang ating mga karamdaman doon sa krus. So, he deserve siya na magsabi, o worthy siya na magsabi, na tetelestai, it is finished. It is finished. Naganap na. Naganap na. So, doon sa krus na yun, all things has done. Ang lahat ay naganap na. We deliver in a sin that caused death. We are redeemed
tayo i-redeem mula sa kamatayan, papunta na sa langit, by His blood. We are ransom to Satan. Binayaran o tinubos tayo mula sa kamay ng kalaban. He won the Telestar. And now, God give us eternal life. Eternal life that even the Lord have said, no one can snatch them unto thy Father's hand. No one can snatch them unto my hands. The hands that pierce, that nail pierce. The hands that suffer. The hand, yung kamay na binuka, tiniwangwang, binilad ang kanyang katawan for us to have eternal life. Sa ating lahat, sa oras na ito, habang pinagbubulay-bulayan natin ang kanyang salita. Isang tanong lang, kumusta ka na? Kumusta ba sa iyo ang ginawa ng Panginoon? Kumusta ba sa iyo ang paghihirap na yon sa buhay mo? Kumusta ba yung inaalok niya sa iyong buhay na walang hanggan? Natanggap mo na ba? Sigurado ka na ba? May halaga ba para sa iyo ang paghihirap na yon? May halaga ba para sa iyo ang kaligtasan na yun? Kumusta ka na ba? Sa oras na ito, alalahanin natin na meron isang tao na nagbigay ng buhay para sa akin at para sa iyo. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na yun na binigay ng Diyos. Sa muling pagbabalik ng Diyos, hindi na siya ipapako. Sa muling pagbabalik ng Diyos, hindi na siya maghihirap, hindi na para pahirapan siya at ipako pa muli. Sa kanyang pagbabalik, hindi na upang bigyan siya ng koronang tinik pagkat meron na siyang koronang ginto. Sa kanyang pagbabalik, hindi na para pasanin muli ang krus. Sa kanyang pagbabalik, ibibigay niya ang reward at ibibigay niya ang parusa. On that two things, sa dalawang bahaging yun, sa dalawang bagay na yun, nasaan ka? Kumusta ka na? Nasaan ka sa dalawang bahaging yun? Ikaw ba yung tatanggap ng reward? O ikaw ba yung tatanggap ng kaparusahan? This is the time of meditation. This is the time of meditation. Just ask ourselves, ako ba ligtas na? Ako ba pag dumating ang Panginoon, tatanggap ba ako ng reward? O tatanggap ba ako ng kaparusahan? Also, this is the time of decision. Decision where we belong. Are we belong to the family of God, or are we belong in torment, in eternal torment, in eternal suffering? Where we belong, where I belong. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw na nakakapakinig ngayon. You alone can decide where you belong. You alone can decide kung ano ang pwede mong tanggapin. Eternal suffering o eternal life. Ikaw ang magdi-decide. Tayo ang magdi-decide para sa sarili natin. It is not the pastor. It is not the priest. It is not our money. It is not our wealth. It is not our goodness or even our wisdom. Salvation is only from God to Jesus. How are you, brethren? Kumusta ka na? Nag-decide ka na ba para sa buhay mo? Nag-decide ka na ba para sa darating na buhay na walang hanggan o sa walang hanggang pagdurusa? If I were you, brethren,
If I were you, sister, if I were you, brother, decide right now. Close your eyes. Open your heart to the Lord. This is a time of decision. Nasa tabi mo ang Panginoon, nasa tabi natin ang Panginoon. ABC lang. Admit that you're a sinner. Believe in Him. Confess your sin. And say aloud, Lord, I want to accept you as my personal Lord and Savior of my life. I want to pray for you. I want to pray for you, sister. I want to pray for you, brother, or whoever you are that you hear our this preaching. I want to pray for you. Hallelujah. Hallelujah. Just close your eyes. Panginoon, Ama, dumadalangin ako sa oras na ito. Dumadalangin ako sa mga nakinig o makikinig ng mensaheng ito. At makita nila, Panginoon, at makita namin na minsan isang araw meron nagpakasakit para sa amin. Minsan isang araw meron may namatay at lumugar sa kalagayan namin na dapat kami yun nandun, pero meron lumugar para sa amin. That make Himself as ransom for our sin. Pag sa araw na to, Panginoon, sa oras na ito, makakapakinig at makakapanood ng video ito, na maalala na meron isang Jesus na dumating sa sanlibutan, nagbigay ng buhay para sa amin. And now, He is in the right hand of God the Father, mediating for us. Lord, I pray, God, I pray. Kung sino man na nakikinig ngayon, kung sino man na nananalangin ngayon, Lord, bigyan mo sila ng karanasan. Bigyan mo sila ng karanasan, Panginoon, ng kanilang kaligtasan, ng kasiguruhan ng kanilang kaligtasan. Dakilang Diyos, I pray for them. Let your glory lighten their path. Let your glory lighten, Lord, their life. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Thank you, God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito. Na patuloy na nakikinig sa mga ginagawa namin ganito, Panginoon. At nakikisa. Lord, continue to bless their life, Lord. Continue to bless us, God, as a whole, as a church. Continue to bless those people, Panginoon, na nakakasama ko po sa lugar na ito. Continue to bless our clan, the Castro clan. Lord, yung mga sambahayan po ng Hilario Sanchez, ng Manansala, Lord. Sambahayan ni Pastor Ben. And all my brothers, sister, continue to bless us, God. Continue to bless those people who suffer for this COVID-19. Continue to bless those frontliner. Continue to bless this nation, God. And I pray, God, the spirit of courage and hope for our government officials. I pray for this street. I pray for this city, Lord. I pray for sa malaria tala, Panginoon. I pray for this city, God. For this barangay 185. That continue to cover us, Lord, of your shining glory is our armor. Continue to cover us, God. Surround us of your Holy Spirit, God. And may the mighty blood
Father of our Lord Jesus Christ, be seen in this place, O Lord. Be seen in this city, be seen in this nation, be seen in our street, Lord. I pray also, God, the Spirit family, Mara family, Grupo family, sa bayan, Milyona family, Lord, sa bayan po ni Joan, kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, sa bayan po ni Eben, Panginoon, Brother Edwin, remember the name, Brother Edwin, Lord, continue to bless us, God. Continue to bless, Lord, yung aking mga pamangkin abroad, si Edison, Panginoon, remember the name Edison, let's put it, God, under your wings, under your covering, si Edna, si Edeline, Panginoon, I pray for them. Lord, si Kevin, yung mga nasa abroad na pamangkin ko, si Bochok, God, I don't know where he is, Lord, but I pray for them, God, to cover them, Lord. Cover them of your wings, God, of your mighty wings, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for this day, Lord. Thank you for this day. Thank you for this afternoon, for this evening, Lord. That you come at the center of this fellowship, of this gathering. We thank you, Lord. Continue to bless this house, God. Continue to bless this home. All my sons and daughters. Si Jello, Panginoon. Tatay Rudy, remember the name? Lord, to all my grandchildren, my granddaughter, my grandson, to all my in-laws, the Bajo family, Lord, remember the name, remember this clan, Lord. And again, God, put us all under the shadow of your wings and under your protection. We thank you, Lord. We thank you, God. We thank you na nairaos po namin ang gabi nito sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Nairaos po namin, Panginoon. At naalala, Panginoon, ang walang hanggang biyaya mo sa pamagitan ng iyong kamatayan sa krus. Purihin ka, Panginoon. Lord, all the member of the church, all the families of the church, remember, Lord. Ang bawat pamilya, ang bawat member ng Jesus Heals and Save Church na ngayon ay nakatuon, Panginoon, nakikinig at nanonood. And again, Lord, put us, God, under the shadow of your wings, covering of your protection. Lord, sa aking Ate Linda, Panginoon, I pray for him, God, a good health. Nagdiriwang po siya ng kanyang birthday. I pray for her, God, a good health. Nagsisilbi siya, Panginoon, continue to supply wisdom and knowledge. And Lord, a double portion of anointing. For she preached. Naging instrumento mo siya, Panginoon. Ginawa mo siya instrumento. At naging bahagi ng buhay ng aking kuya, Panginoon. Lord, I pray for my Ate Linda. I pray, God, na tuloy mo pa siyang gamitin ng malakasan, ng malawakan, Panginoon. We thank you, God, for her life. Na binigay mo siyang kabahagi ng pamilya namin, Panginoon. More blessing to her, God. More blessing to her. Financially, morally, physically, and most, Lord, spiritually. I pray for her, Lord, in Jesus' name. I pray for her, God, in Jesus' name. Lord, minsan tayo, yakapin mo po ang aming Ate Linda. Yakapin mo po ang aming Ate Linda. Let your loving hands, yung embrace mo, Panginoon, yung hug mo, yung warm hug, embrace mo, Panginoon. I pray. We thank you, Lord, for this. We thank you, God. We thank you, Lord. Panginoon, sa aming pagtatapos, nang may pagpupuri at pasasalamat at pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan.
Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Samahan mo kami sa magdamag na ito. Upang sa araw ng bukas, kung ngayon lolobin, may dilat namin ng aming mga mata nang may kadakilaan sa bagong araw. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming dalangin na may pagpupuris pagpasasama sa dakila at aming pangalan ng iyong anak na aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen and Amen.